pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, radyo publiko. Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura, kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Araw po ngayon ng Biyernes, ikalawa ng Mayo taong 2025. Sa bayan din po tayong napakikinggan sa DZRS Radyo Pilipinas 2 Sports Radio, DZRM Radyo Pilipinas 3 Sports Radio Magazine at sa ilang himpilan sa probinsya ng Presidential Broadcast Service PBS Radyo Pilipinas at napapanood via live streaming sa mga social media account ng Radyo Pilipinas. Sa programang ito, numero 1 ang mga magsasaka at mangingisda. Matutunghayan nyo kung ano ang mga proseso at mga individual sa likod ng paggawa ng pagkain. At malalaman nyo po ang mga balita at impormasyon hinggil sa sektor ng agrikultura. Sa ngalan po ni Hero Robrigado, ako po si Christopher Tirambulo. At ito ang Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. TGIF sa inyo mga kasama. Kahapon po naging matagumpay po ang paglulunsad ng 20 pesos kada kilo na bigas dyan po dyan sa lungsod ng Cebu. Samantala, dakuhan natin ang mga balitang pang-agrikultura.
DHE pinangunahan ang rollout ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa lungsod ng Cebu. Bentahan ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa Kadiwa Centers sa Metro Manila inurong sa Mayo 13. At House Speaker kumpiyansang maipatutupad ng pangmatagalan ang 20 pesos kada kilo ng bigas program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. kahapon ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa lungsod ng Cebu bilang pagtupad sa pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong panahon ng kampanya taong 2022. Sa ginanap na aktibidad, pinirmahan ng Food Terminal Incorporated o FTI at Panlalawigang Pamahalaan ng Cebu ang isang Memorandum of Agreement para paghatian ang subsidiya na 20 pesos na inisyatiba sa bigas na pilot test sa lalawigan. Ang pilot test na tatagal hanggang Disyembre at sakop ang iba pang rehiyon sa Visayas at pakikinabangan ng tinatayong 800,000 na pamilya o may katumbas na 4 na milyong individual. Inatasan din ni Pangulong Marcos Jr. ang Agriculture Department na magbalangkas ng mga plano upang mapalawig ang programa hanggang 2028 at palawakin ito sa buong bansa upang matulungan ang mga lugar na maraming mahihirap. Kinumpirma ng Department of Agriculture na pagkatapos na ng eleksyon o sa Mayo 13 ang pinal na paglulunsad ng 20 pesos kada kilo ng bigas program sa mga kadiwa ng Pangulo Centers sa Calacang, Maynila. Tugon ito sa naging payo ng Commission on Elections na ilipat ang pagsisimula ng bentahan ng murang bigas para hindi ito mapolitika. Sa kabila nito, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. na tuloy ang pilot launch ng Bentang Bigas Mayroon Na program sa kadiwa o sa isang kadiwa ng Pangulo sa lungsod ng Cebu kahapon, araw ng paggawa. Dahil sa pagkaantala ng programa sa National Capital Region ay posibleng madagdagan ang bilang ng mga kalahok ng kadiwa ng Pangulo sites sa darating na May 13. Positibo si House Speaker Martin Romualdez na kakayanin maipatupad sa iba pang bahagi ng bansa at pangmatagalan ang 20 pesos kada kilo ng bigas na programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa leader ng Kamara, hindi malayo ang pagsasaktuparan ng programa, lalo at inaasahan na ang mas mataas na ani ng palay mula sa mga magsasaka dahil na rin sa suporta na ibinubuhos ng pamahalaan sa sektor ng agrikultura. Sinabi ito ni House Speaker Romualdez kasabay ng pagpapasinaya ng solar-powered irrigation system sa Sariaya, Quezon. Inalimbawa niya ang partikular na proyekto na kayang patubigin ang nasa 50 ektaryang lupain na bawas gastos din sa mga magsasaka dahil hindi na kailangang gumamit ng krudo o diesel. Ibinahagi pa rin ni Speaker Romualdez na nakapagtala ng magandang ani ang mga magsasaka sa lugar na pinatubigan na ng National Irrigation Administration o NIA gamit ang solar-powered irrigation dahil kinakayang mapunan ang 2 planting season.
Kinumpirma ng National Irrigation Administration o NIA na nagkaroon ng sudden deflation o biglang pag-impis ng Rubber Gate No. 3 sa Angat After Bay Regulator Dam o Bustos Dam kahapon. Batay sa paunang pagsusuri ng NIA, Bicol Irrigation Management Office, Operations and Maintenance Team, mababa ang pressure ng tubig sa oras ng insidente kaya't walang agarang banta sa infrastruktura at kaligtasan ng mga kalapit na komunidad. Kasalukuyang ipinatutupad ang mga nararapat na hakbang para sa containment at pagkumpuni upang matiyak ang kaligtasan at tuloy-tuloy na serbisyo sa irigasyon. Tiniyak ng ahensya na walang dapat ikabahala ang publiko dahil mababa ang kasalukuyang level ng tubig sa dam. Hindi rin ito magiging sanhi ng malawakang pagbaha. Sa ngayon, patuloy na nakikipag-ugnayan ng NIA sa mga lokal na pamahalaan at ahensya. Magbibigay ng karagdagang impormasyon ang NIA pagkatapos maisagawa ang karampatang pagsusuri. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. Dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Papasukin natin ang mga balitang probinsya na may kinalaman sa sektor ng agrikultura. Unahin muna natin ang Quezon Province. Maayos na tirahan ng mga isda sa karagatang sakop ng Plaridel, Quezon, tiniyak ng Office of the Provincial Agriculturist. At may detalye pa si May Formaran ng DWLC Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Radyo Pilipinas Report. Masisiguro daw ngayon ang mas maayos na tirahan ng mga isda sa karagatang sakop ng Plaridel, Quezon dahil sa inilagay dito na 30 artificial reef. Sa isang pabatid ng Fisheries Division ng OPA Quezon, sinabing nais ng tanggapan na maging mayaman at maparami ang isda at iba pang lamang dagat sa lalawigan bilang bahagi ng Fisheries Development Program. Hangad din nila na maparami ang huli ng mga magsasaka sa tulong ng artificial reef na magsisilbing tirahan, taguan at pangitlugan ng mga lamang dagat. Sumailalim muna sa masusing validation ang mga napiling benepisyaryo mula sa Plaridel, Quezon tulad ng pagiging legal at rehistradong mangingisda ng mga ito at kung mayroong sapat na kaalaman sa paggamit at pagpapanatili ng maayos na artificial reef. Samantala, ang 30 artificial reefs na ikinalat sa ilalim ng dagat ng Plaridel, Quezon ay gawa sa matibay na concrete modules na idinisenyo at angkop sa mga marine organisms sa lalawigan na inaasahang matitirhan na ng mga isda sa mga susunod na buwan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat, May Formaran. Samantala, sustainable farming practices itinuro sa mga magsasaka sa Butuan City upang mapalago ang rice production. At may detalye pa si May Diez ng DXDX Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan. Radyo Pilipinas Report. Nasa 30 magsasaka na pawang mga kasapi ng Maguinda Irrigators Association ng Barangay Maguinda, Butuan City ang isinailalim sa 2 araw na training na inihandog ng City Agriculture and Veterinary Department ng LGU Butuan. Layo ng Local Agriculture Office na maging mahusay ang kakayahan ng mga magsasaka para sa hinahangad na sustainable farming practices at magkaroon ng masaganang ani. Nakatutok ang pagsasanay sa usaping Integrated Pest and Nutrient Management. Itinuro ang praktikal at science-based na mga estratehiya laban sa mga insektong umaatake sa mga tanim na palay. Lakip na ibinahagi sa naturang training kung paano mapananatili ang sustansya ng bigas habang ito ay dinadaan sa proseso ng rice production. Ipinaliwanag na malaki ang maitutulong ng naturang pest management hindi lamang para mapangalagaan ang tanim na palay kundi para maproteksyonan rin ang kalikasan. Nangako ang City Agriculture Office na patuloy silang magbibigay ng technical assistance hanggang sa makaangat sa pamumuhay ang mga magsasaka sa pamamagitan ng mataas na income sa rice farming. Para sa Bagong Pilipinas, May Diez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
Maraming salamat, May Diez. Agri-lutuan Intersectoral Cooking Challenge, lalahukan ng mga magsasaka at mangingisda sa lungsod ng Naga. At may detalye pa si Myra Revilla ng DWRB Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Naga. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Lalahukan ng mga magsasaka at mangingisda ng Naga ang Agri-lutuan Intersectoral Cooking Challenge. Kaugnay ito sa selebrasyon ng culminating activity ng Filipino Food Month. Isinulong ito ng Naga City Agriculture Office in partnership sa Independent Component City Agricultural and Fishery Council ng Naga City. Sa layuning isulong ang food security, isasagwa ang live cooking contest na may pamagat na agri-lutuan at may paksang sarap ng pagkain Pilipino, yaman ang ating kasaysayan, kultura at pagkatao. Heto ang mechanics, bibigyan ng 300 piso ang bawat kalahok para ibili ng mga sangkap na gulay tulad ng malunggay, saluyot, alugbati, lubi-lubi at iba pa. 1 oras ang cooking time. Bawal gumamit ng coconut o iba pang artificial seasoning. Dapat magdala ng cooking utensils at cooking wares. Mga individual ang dapat kalahok at hindi grupuhan. Ang mga kalahok ay dapat na magsasaka ng bigas, palay, mais, mga gulay at mga mangingisda, livestock business at iba pa. May mga nakalaang cash prize sa mga mananalo. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Naga, Camarines Sur. Maraming salamat, Myra Revilla. Samantala, ito yung sinasabi ko kaninang balita, ito na yung resulta. Mas mura, mas maaasahan at mas makakalikasan na patubig para sa 50 hektaryang sakahan sa Seriaya, Quezon. Sisimulan na at may detalye pa si Tom Alvarez ng DWLC, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Sisimula na mas mura, mas maaasahan at mas makalikasan na patubig para sa 50 hektaryang sakahan sa bayan ng Sariaya, Quezon. Ayon kay House Speaker Honorable Martin Romualdez sa kanyang pagdulo bilang panauhing pandangal sa Castanya Solar-Powered Irrigation Project Inauguration, sa halip na gumastos hanggang 80,000 pesos kada cropping season para sa diesel ay solar-powered na ang patubig. Nilalayon na niya nito na siguraduhin na ang bawat tanim, bawat ani at bawat pangarap ng mga magsaka ay hindi mauubos dahil sa kakulangan ng tubig. Nasa 33 farmer family beneficiaries ang may kinabang sa proyektong ito ng National Irrigation Administration na pinondohan ng House of Congress. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Maraming salamat, Tom Alvarez. Sa iba pang balita, bagong farm-to-market road sa lungsod ng Calbayog, malaking tulong para sa mas maayos na transportasyon ng mga produkto patungo sa pamilihan. May detalye si Suzette Pretensyo ng DYOG, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Isang bagong farm-to-market road ang kamakailan lamang na natapos sa Barangay Limarayon, Calbayog City, Samar, ayon sa ulat ng Department of Public Works and Highways o DPWH Samar 1st District Engineering Office. Ang nasabing proyekto ay may kabuuang halagang 10.9 million pesos at isinagawa sa ilalim ng Convergence Program kasama ang Department of Agriculture para sa fiscal year 2024. Sakop ng proyekto ang paggawa ng 0.520 kilometers ng Portland Cement Concrete Pavement o PCCP. Bukod dito, inilagay rin ang mga single-arm solar LED lights sa kahabaan ng kalsada upang masiguro ang kaligtasan ng mga dumaraan lalo na sa gabi. Kabilang sa pangunahing produkto ng barangay ang mga root crops at kopra, kung kaya't ang bagong kalsadang ito ay malaking tulong para sa mas maayos at mas ligtas na transportasyon ng mga produkto patungo sa pamilihan. Inaasahan ding mapapadali nito ang pag-access ng mga residente sa iba't ibang serbisyo at oportunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik pa ang programang Maraming Balita tungkol sa agrikultura dito lang sa Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Ang Mount Samat ay isa lamang sa mga Flagship Tourism Enterprise Zone o FTEZ sa ilalim ng DOT TIEZA. Sa ilalim ng Build Better More program ng Pamahalaang Marcos, nag-install ng aesthetic lighting sa Memorial Cross at Colonnade. Ang infrastructure development na ito sa Mount Samat ay inaasahang makakatulong sa pagdagsa ng turista at paglago ng mga lokal na negosyo. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho
Patuloy ang pagbabago. Mas maginhawa, mas maluwag, mas ligtas at mas moderno. Yan ang bagong Batangas Port. Malaki na ang improvement kaya tila airport na ang pasilidad. Pinasinayaan ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong 2024. Port of Batangas is so crucial that economic planners have underscored the importance of the continuous expansion of this major transportation hub to support the country's economic transformation. Sa bagong Pilipinas, bawat programa ng gobyerno ginahawa ng lahat ng Pilipino. Makakaasa po sila sa bagong Pilipinas po. Isang Pilipinas kung saan lahat po ay pwedeng magkaroon ng pagkakataon, umasenso po. Dati po, build tayo. Ngayon ho, build better more. Ang pagsusumikap ng bawat isa, hangad nating magbunga. Kaya layunin ng Philippine Reclamation Authority ang pagsugpo sa kahirapan. We will not only build, we will build better. Not only in terms of infrastructure, not only will it be cheaper, but with the end in view of helping the poor. The Filipino people will feel it way before the President's term ends. Sa tulong ng National Anti-Poverty Commission o NAPC, isusulong ng PRA ang paglaan sa halos 600,000 hanap buhay para sa proyektong Bagong Buhay para sa Mahihirap. Lahat po gagawin namin under PRA para ikasatuparan po ang gusto po ng Pangulo na makapagbigay sa higit na ating nakakahirap ng pagkakataon po para umunlad ang kanilang buhay. Sa nagbabagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Mula nang maupo ng 2022, halos 7,000 mga school buildings ang napagawa. Bahagi ito ng Social Infrastructure Program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., katuwang ang DPWH at DepEd. We knew that peace to our people will be found in the businesses launched, in the jobs that were created, the schools, the new hospitals that were opened, the farms that were irrigated, the roads that will be constructed. Sa bagong Pilipinas, pinatitibay ang mga paaralan para sa ligtas na kinabukasan ng mamamayan. Malalayong ospital sa mga probinsya. Yan ang problema ng mga nakatira sa kabundukan. Pero dahil sa bagong programa ng Department of Health, abot kamay na ang hinihiling nilang serbisyong medikal sa pamamagitan ng Purok Kalusugan. Dito sa Hilongos, Leyte, pangunahing problema ng mga taga-Purok ay ang regular na pagpapacheck up. Pero dahil sa Purok Kalusugan Program, 2 beses sa isang linggo kung sila ay puntahan ng mga doktor at nurse. Mayroon ding libreng check-up para sa mga buntis. Malaking tipid para sa kanila lalo na sa pamasaheng aabutin sa 200 makapunta lang sa bayan. Sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., prioridad ng DOTR ang pagsasagawa at pagpapalawig ng mga kapasidad ng mga paliparan sa labas ng Metro Manila. Gustong gawing international airport sa mga paliparan ng Lawag, Kalibo at Cotabato. The underlying logic to our infrastructure development is economic efficiency. We are opening up all gateways to mobilize goods and services at less cost and in less time, and ultimately to drive the economy forward. Maayos sa sistema ng transportasyon tungo sa mas maunlad na bansa. Sa bawat sundalo, piloto at mandaragat ng ating Armed Forces of the Philippines, isang matatag at modernong sandatahang lakas ang ating pangako para sa bayan at para sa ating kinabukasan. Sa suporta ng PCDA, nagkaroon ng makabagong kagamitan, sasakyan, barko at pasilidad ang ating Armed Forces. Lalong pinapatibay ang ating depensa at pinapalakas ang ating seguridad. All of these while faithfully complying with one of its major mandates of permitting its earnings to fund the modernization of the Armed Forces of the Philippines. The BCDA has contributed 59.71 billion pesos for the equipment, weaponry, vehicles, vessels, and structures used by our armed forces. Mula sa modernong armas hanggang sa makabagong infrastructures, tuloy-tuloy ang ating pagsulong upang tiyakin ang kaligtasan ng bansa at ng bawat Pilipino. Isang matatag na sandatahang lakas, isang ligtas na bayan. Ito ang Bagong Pilipinas. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Doon po kami nakatuon. Paano ka namin mapapabuti ang buhay ng higit na nakakaraming Pilipino?
Yan po ang bagong direksyon ng reclamation. Tituladong lupa para sa mangingisda. Ito ang isa sa magagandang plano ng Philippine Reclamation Authority. Ang ating pong ahensya, ang ating pong opisina ay patuloy po na nagmo-monitor sa mga reclamation project. So sa ganon, makakakuha tayo o makukonfiscate natin o magiging forfeiture po ang magiging desisyon ng ating opisina at ito ay papangalan natin ang titulo sa Philippine Reclamation Authority o sa gobyerno at nang sa ganon ay ma-declare ito bilang isang non-alienable and disposable lands. Dahil mas pinaigting ng PRA ang pagbawi sa mga lupang pagmamayari ng bansa, inaasahan na sa taong 2028 na sa 200,000 hanggang 300,000 pamilyang Pilipinong walang sariling lupa ang mabibiyayaan. Kabilang dito ang mga kababayan nating mangingisda. Sa nagbabagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Radyo Publiko Serbisyo Bayang News Nationwide. Balitang pambansa. Sa ulo ng ating Pinakamalawak na pagbabalita. ang radyo ng Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang radyo ng publiko. Radyo Publiko. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band. Magkaisa, magtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko and The Capital. Ang boses ng Pangulo. Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration. Banda mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Full support ang pamahalaan sa mga kababayan nating OFW na nagbabalik sa Pilipinas. Isa sa mga patunay dyan, ang dating OFW na si Alma Millares. Siya ngayon ay isa ng trainer sa events management sa tulong ng TESDA. Pag-uwi ko po from Taiwan, kumuha po ako ng scholarship from TESDA. Yun po yung Events Management Services NC3. So last year po, 2023, nag-graduate po ako sa Trainer's Methodology Level 1. After the assessment, nakapasa ako. Inabsorb naman po ako ni AMEC, the Ago Medical and Educational Center, para po maging trainer nila sa events management. Bilang OFW, hindi ko na po iisipin pang bumalik sa ibang bansa para magtrabaho dahil meron naman po palang ino-offer dito sa atin na magiging madidevelop yung skills mo sa pamamagitan ng TESDA. Sa mga katulad ni Alma, nakaalalay ang Administrasyong Marcos para sa kanilang bagong simula, pagbalik sa Pilipinas. Ang nagbabalik-bayang mga OFW kasama ng kanilang pamilya ay sinusuportahan nating mabuti upang maging maayos ang kanilang bagong simula dito sa bansa para makakuha ng magandang trabaho o di kaya'y makapagtayo ng negosyo. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik po ang programang numero 1 ang magsasaka at mangingisda. Samantala muna mga baybayin ng Anda at Bolinao na nanatiling positibo sa red tide toxin na nagre-resulta ng pagbawal kumain ng mga seafoods. At may detalye pa si Leslie Jimino ng DWRS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naglabas ng local red tide advisory ang Provincial Agriculture Office Bolinao Field Station sa pananatiling positibo sa red tide toxin sa coastal waters ng Bolinao at Anda dito sa Pangasinan. Ito ay base sa laboratory examination na sinagawa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Fisheries Production and Support Services Division sa mga meat samples sa mga shellfish na nakuha sa mga naturang lugar. Bilang pag-iingat ang publiko ay pinapayuhang umiwas sa pagkuha,
pagbenta at pagkain sa lahat ng uri ng shellfish at alamang sa coastal waters sa Bulinaw at Anda upang maiwasan ang posibleng paralytic shellfish poisoning. Ang isda, pusit, crab at hipon ay ligtas sa kainin kapag ang ito ay sariwa, naalis ang lahat ng bituka at nahugasang mabuti bago lutuin. Ang mga LGUs ay pinapalalahanan na magpatupad ng protection measure para sa kalusugan at kaligtasan ng kanilang mga constituents. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Tayug. Samantala, higit 1,700 seaweeds farm inputs ipinamahagi sa mga mangingisda sa Sulu. At may detalye pa si Fatma Hino ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Magtutulungan ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR at ng pamahalaang palalawigan ng Sulu sa pamamahagi ng may 1,742 seaweeds farm implements sa mga seaweeds farmers sa 16 sa loob ng kabuuang 19 na bayan sa lalawigan ng Sulu. Ayon kay Fardia Abduhasad, Chief Fisheries Division ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR, kailangan nila ang tulong ng pamahalaang palalawigan ng Sulu base sa pinirmahang Memorandum of Agreement o MOA ni Governor Abdul Saportan at ng BFAR upang matiyak na maprotektahan at maayos ang paggamit ng mga SFI sa pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan. Kabilang ani Abduhasad sa ipapamahagi ang bangka, seaweed sa beam, fish and net, fish gear, lubid at iba pang kagamitan para sa fish park na pakipakinabang sa mga seaweeds farmer upang mapalago ang kanilang kabuhayan. Inaasahan anya may pamahagi ang mga SFI na ito matapos ang halalan sa Mayo 2025 na nauna ng ininspeksyon ng mga tauhan ng BFAR nang magtungo sa lalawigan kasabay ng pagpirma ng MOA. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Diligino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo, Sulu. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Holo. Samantala, BFAR CAR inulunsad ang mga proyekto na makatutulong sa mga mangingisda. At may detalye pa si Donalyn Kawis Balyo ng DZRA, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpatupad ng 70 million pesos na proyekto para sa kabuhayan ng mga mangingisda sa rehiyong Cordillera ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR noong nakaraang taon. Ayon kay BFAR Planning Officer Arnold Paleng, iba't ibang programang pangkabuhayan ang ipinatupad gamit ang nasabing halaga upang suportahan ang mga mangingisda at mapalakas ang produksyon ng isda sa rehiyon. Ayon kay Paleng, mahigit 6,000 individual mula sa 181 na grupo ng mangingisda ang nabigyan ng benepisyo mula sa kanilang programang pangkabuhayan, pamamahagi ng fingerlings, mga demonstration at pagsasanay. Ibinahagi rin ni Paleng na sinusuportahan ng BFAR ang mga local government unit sa pagpapatayo ng kanilang sariling fish hatchery basta't matugunan ang mga kinakailangang requirement. Kaugnay ng inisyatibong ito, nagpahayag ng matibay na suporta ang BFAR para sa mga loach farmers sa rehiyon. Ang loach na likas na nabubuhay lamang sa Cordillera ay idiniklara bilang special commodity sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok. Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Bontok. Samantala, higit 2,000 punlan ng kape ipinamahagi ng lokal na pamahalaan ng Isabela sa probinsya ng Basilan sa local coffee growers. May detalye si Shirley Espino ng DXRM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Namahagi ng mga punla ng kape ang pamahalang lokal ng Isabela sa probinsya ng Basilan sa ilang coffee growers sa syudad. Aabot sa 2,000 punla ng Excelsa at Robusta coffee seedling ang natanggap ng 6 na local coffee growers mula sa 3 barangay sa Isabela. Ito ay bahagi ng Kape Isabela program ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng City Agriculture's Office. Layunin ng nasabing programa ng LGU na palakasin pa ang industriya ng kape sa syudad at pataasin ang produksyon nito. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga. Okay, sa puntong ito, makakausap po natin ang Deputy Spokesperson ng Department of Agriculture at isa rin po itong abogado, si Assistant Secretary Joycel Pandillo.
Magandang umaga, ASEC Joycels, Christopher po sa Radyo Pilipinas. Magandang umaga, Christopher, at sa lahat po ng inyong tagapakinig. Opo. Kumusta po kayo? Opo. Unang-una sa lahat, ASEC, maraming salamat po na pinaunlakan niyo po ang aming imbitasyon para makausap po kayo ngayong umaga. Walang anuman po. So sa ngayon, ASEC, ngayon pa lang, sasabihin ko na congratulations po sa matagumpay po na paglunsad ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa lungsod po ng Cebu. So ang tanong ko naman po, marami kasi na nagtatanong dito bakit po ba sa Cebu inulunsad yung 20 pesos kada kilo? Bakit hindi po sa Metro Manila o hindi sa Mindanao? Go ahead po, ASEC. Ang pilot area po kasi namin ay sa Visayas region. Unang-una po kasi based po sa ating datos na mula po sa Philippine Statistics Authority ay mataas po ang poverty incidence doon sa area. Sa katunayan po, meron nga pong areas doon like in Negros Island na doble pa po ng national average yung poverty incidence. At ganito rin po ang nangyari sa Eastern Visayas. At pangalawa po, meron po kasi nandun po marami po tayong stock ng bigas sa mga warehouses po natin sa Visayas region. Okay, so ASEC, ano-ano po yung remedyo na ginawa po ng gobyerno upang mapatupad po ang ipinangako ni BBM na 20 pesos kada kilo na bigas po, ASEC? Yung programa pong naputol, oo. So babalikan po natin si ASEC po tungkol po dyan sa paglunsad po ng 20 pesos kada kilo ng bigas dyan sa Cebu. Kahapon marami pong natuwa sa paglunsad po ng nasabing inisyatiba ng programa. Yung pangalan po ng programa is P20, yung number 20, tapos bigas meron na, 'di ba? So ang ganda yung nito, inisyatiba kasi ito yung pangako ni Pangulong Marcos Jr. na gagawing 20 pesos yung presyo ng bigas noong panahon pa ng kampanya at ngayon tinupad na ng kasalukuyang administrasyon. So marami rin ang natuwa dahil ito ay naging posible. Hindi ito kwentong barbero lang talagang tinotoo talaga ni presidente yung kanyang pinangako. So marami rin yung makikinabang dito, lalo na yung mga vulnerable sector. So ASEC, magandang umaga po. Magandang umaga pong muli. Apo, ASEC, naputol tayo. So ASEC, matanong ko lang, so ano-ano po yung mga remedyo na ginawa po ng gobyerno upang matupad po yung pangako ni Presidente? Unang-una po, dahil marami nga po tayong stock sa ating warehouses, ay para mailabas na po ito ay napagkasunduan po with FTI, yung ating pong Food Terminal Incorporated, at sa mga local government units po na sasali po sa ating Benting Bigas, meron na program, ay mag-share po para po sa subsidiya ng halaga ng bigas na ito. Mula po kasi ito po yung kapareho ng 29 pesos at 33 pesos per kilo na bigas po ng NFA na atin pong dating ibinibenta. Naku, naputol tayo ulit. Oo. So, susubukan po ulit natin makausap po si ASEC Joy. Yun nga yung binabanggit ni ASEC Joy. Naging matagumpay nga po yung paglunsad po ng 20 pesos kada kilo ng bigas kahapon sa Cebu. So, ang banggit, marami po kasi, mataas po kasi yung poverty incidence sa Cebu. Kaya napili ng gobyerno na doon ilunsad o i-roll out yung programa. So, sinabi rin po ng mga opisyal ng DA na hindi po ito putyo-putyo na bigas. Hindi po ito mabaho. Magandang klase pong bigas po ito. Tama po ba ako, ASEC? Tama po kayo. At yung gaya nga po na nabanggit ko kanina,
ito rin po yung same bigas na binibenta natin dati, pero ngayon po ay meron pong paghahatian ng local government unit, ang national government agencies po natin, gaya po ng Food Terminal Inc. Tig 650 pesos per kilo po sila para po yung 20 pesos na lang po siya na maibebenta kada kilo para po sa ating mga consumers. Asek, bukas po ba to sa publiko o meron lang tong particular na sektor na pwedeng bumili? Doon po sa ating mga local government units, bukas po ito para sa lahat. Pero doon po sa ating mga kadiwa ng Pangulo na uumpisahan po natin ay malamang po ay pagkatapos na po ng eleksyon, ay sa mga piling mamamayan lang po doon po sa ating mga vulnerable sectors, kamukha po ng persons with disability, solo parents, yung ating pong 4-piece beneficiaries at saka po doon sa mga senior citizens. Aside from that po ay meron po itong limit na 30 kilograms po per month. Para naman po doon sa mga local government units ay pwede po silang bumili ng 10 kilo bawat linggo. So tama ako Asek, correct me if I'm wrong. Yung 4 na sektor, na vulnerable sector, yun muna yung priority sa mga kadiwa ng Pangulo. Tapos kapag nailunsad na nationwide, lahat bukas na, pwede na. Tama po ba ako, no? Yes, dito po to sa mga local government units po natin. Pwede na po ito magsimula sa Visayas region po muna tayo magsisimula at sa mga piling areas po dito sa Metro Manila. Pero kung yung sa paglulunsad po sa buong Pilipinas ay sa malamang po ay next year pa po, January 2026 po natin ito masisimulan dahil pilot pa lang po naman tayo sa mga piling lugar po. Okay. Asek, yung yung doon sa bigas, paano natin masisiguro na sapat naman yung supply ng bigas o tsaka Asek, paano natin din masisiguro yung competition? Baka naman po yung mga ibang nagbebenta rin ng bigas sa bansa malugi naman. Kumbaga lahat na tayo bibili na lang ng 20 pesos na bigas. Paano po yung estratehiya po ng DA diyan? Actually, ito pong 20 pesos ay pinibigyan lang po natin ng option yung ating mga consumers na magkaroon po ng tig 20 pesos kada kilo na bibili na bigas. Decision pa rin naman po nating mga consumers kung ano po ang gusto nating bilhin. Ang importante po ay meron po tayong available na 20 pesos. Naku, naputol tayo ulit. So, ang susunod na tanong sana natin ito bang 20 pesos na bigas baka naman magamit naman ito sa sa mga kalokohan, di ba? So may na-monitor kaya ang Department of Agriculture, iba pang ahensya ng gobyerno na ginamit yung murang bigas tapos inilagay o pinalitan ng presyo. So posible yun So paano natin ma-monitor yung ganoong sistema? So nandiyan, wala pa. Nandiyan na? Okay. So ngayon, yun yung gusto nating linawin at klaruhin. Ano ba yung pamantayan ng DA o paano nila din masisiguro na tama o napupunta sa tama yung murang bigas? So, andyan na si Asek. Asek, so ang susunod ko naman tanong, paano naman natin masisiguro yung murang bigas sa merkado na 20 pesos ay hindi naman po mapupunta yan sa maling paraan? Halimbawa, ililipat nila sa ibang sako, sa commercial rice. Siyempre, mas mahal yon. O kaya naman, Asek, nilagay nila sa estante tapos pinalitan ng presyo. So, paano po natin mababantayan yung bentahan ng 20 pesos kada kilo na bigas? Yung Department of Agriculture po, meron po kasi kaming regular monitoring. Araw-araw po ay meron po kaming taga-check kung kumusta naman po yung ating mga dinibenta sa merkado. And aside from this, meron din po kaming partnership with the Department of Trade and Industry na nagmo-monitor din po. Kasama po yung ating Philippine National Police at kung may nakitaan po tayong mga gumagawa ng ganito, ay sisiguraduhin po natin na sila po ay maiimbestigahan at kung talaga pong mapatunayan na may kasalanan sila ay hindi po tayo mag-aatubili na pasampahan po sila ng kaukulang kaso po. Asek, may nahuli na po ba kayo na gumawa ng ganung paraan? Yes po, meron po. May nahuli na po ba kayo na gumawa ng ganung paraan? Yes po, meron po. 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 Me
Dati po yung mga nagkaroon naman po ng investigasyon, pero nakitaan naman po na hindi naman po nag-violate talaga. Yung may mga nagsumbong pero nagkaroon ng investigasyon at hindi naman po pala nag-violate. Kung nag-violate man po ay amin po silang sinasabihan para hindi na po nilang ulitin. So sa buti naman sa awa ng Diyos wala pang nahuhuli yung DA tungkol dyan. At ibig sabihin, wala kasing gumagawa ng illegal. Tama po ba ako, Asek? Yun po ang magandang pangyayari. So, Asek, ano naman to? Paano po ba ang sistema po nito? Pagkagiling po sa sa Miller, tapos diretso na po ba yan sa NFA? Tama po ba? O diretso na kagad po yan sa kadiwa ng Pangulo? Ang nagigiling po ng ating mga palay ay yung NFA. Yun po ang ating inilalabas sa ating, ibinebenta po ito ng NFA sa Food Terminal Inc. At yun po ang naididistribute po natin sa merkado. So Asek, kasama... Sa kadiwa po. Apo. Asek, kasama din po ba kayo sa tumikim o kumain na yung sinaing po na 20 pesos na bigas? Yung amin pong itong na-launch doon nung nagkaroon po ng press briefing, nung nagsaing po nung April 29 po yata, yung kung di ako nagkakamali. Nandun po ako sa gilid-gilid lang at natikman ko naman po ito at sa katunayan, ito po yung kinakain talaga namin sa office kapag lunchtime. At maganda po ang kalidad nito at lahat po kami ay hindi nagrereklamo dahil okay naman po siya at hindi po siya mabaho, meron din po siyang aroma at masarap po siyang iulam. Kasama po ng ulam. So Asek, ito ba Asek, maalsa po ba tong kanin na to? Opo. Sa tingin ko po, normal po siya. Kamukha po siya ng mga ibang hindi po NFA na bigas na dati po namin sinasaing din. Okay. So ito, ano po ba ito? Saka yung kulay, maayos naman Maayos naman. So maputi, tama po ba ako? Tapos, ano to Asek? Kayo ba, Asek, na-try nyo po ba na haluan to ng ibang variant ng bigas? Halimbawa, brown rice, black rice, ganun po. Hindi ko pa po na-try pero susubukan po namin yan. Oo, pero mukha kasing masarap kasi ako naghahanap din ako ng mura kaso hindi naman ako qualified eh. Pagkasama po kayo sa parents ninyo na senior citizen para makatikim po kayo. Hindi kasi ako pwede bumili pero yung magulang ko pwede kasi senior na ang mother ko. Okay. So with that, Asek, maraming salamat po sa inyong oras para makausap po namin kayo. Huling mensahe po sa publiko, Asek. Maraming salamat po sa inyo at atin po sanang subukan yung ating benteng bigas. Meron na dahil ito po ay maputi, masarap at meron din po siyang aroma para po sa inyong lahat at para na rin po tulong po nating lahat sa ating mga magsasaka na mabibigyan pa po ng pagkakataon na maibenta po ang kanilang ani sa National Food Authority. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay po, maraming salamat po Assistant Secretary Joycel Panlilio, ang Deputy Spokesperson po ng Department of Agriculture. Samantala, wag po kayong bibitiw may mga balita pa tayo tungkol sa agrikultura sa aming pagbabalik. Mas malawak, mas accessible at mas modernong pasilidad. Ang bago na gagawin natin under the Marcos administration ay yung Cebu International Container Port Terminal. 25 ektaryang reclaimed land ang nilaan para rito at lalaniman pa ito bilang paghanda sa mas malalaking barko. Ito'y para na rin matugunan ang matagal ng problema sa pantalan. Sa bagong Pilipinas, asahan na ang pagpapayabong ng ekonomiya hindi lang sa Cebu, kundi maging sa buong Kabisayaan. Noon, apektado ang klase dahil sa evacuation. Hindi na ngayon, dahil ito sa mga pinapatayong mga intended evacuation centers mula nang maupo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Within the past 2 years, almost 100 evacuation centers have already been built. While in January of this year, we started the operations of our Disaster Response Command Center, which shall serve as a central hub for the government's disaster response efforts. Mas dadami pa ito dahil sa Likas Pinoy Centers Act na isinabatas ng Pangulo. Sa bagong Pilipinas, infrastrukturang pangkaligtasan ang prioridad ng pamahalaan.
Handa ka na ba para sa iyong susunod na biyahe abroad? Tara na't bumiyahe mula sa Clark International Airport, ang bagong international gateway ng bansa. The world-class design of the new Clark International Airport Terminal has earned international recognition. It is hailed by the UNESCO Prix Versailles as one of the most beautiful airports in the world. Clark International Airport, ang susi sa mas mabilis na biyahe, mas malawak na oportunidad at mas maginhawang paglalakbay. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa bansang gusto ng kaunlaran, isa sa mga paunahing kalaban, ang gawaing iligal. Ito ang isa sa layunin ng Philippine Reclamation Authority, ang sugpuin ang illegal reclamation sa bansa. Yung illegal reclamation kasi, ito yung mga walang permit kahit sa anumang ahensya ng gobyerno. Sa bagong Table of Organization ng PRA, masusing na iimbestigahan ang bawat lupa para matukoy ang mga nararapat sa ating bansa. Sa bawat illegally reclaimed lands na mababawi ng pamahalaan, siguradong makikinabang ang mga nangangailangan. Sa nagbabagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Nagbabalik po ang programa Bida ang mga magsasaka at mangingisda. Samantala po muna, BBM Rice pinilahan sa kadiwa ng Pangulo sa Albay at may detalye pa si Gary Carcarillo ng DWJS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. Radyo Pilipinas Report. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, isang positibong hakbang ang inihatid ng pamahalaan sa Legazpi City, Albay. Inilunsad ang kadiwa ng Pangulo kasabay ng pagdiriwang ng National Labor Day, isang programang layong magdala ng abot-kayang bigas at lokal na produkto direkta sa mga mamamayan. Tampok sa programa ang pagbebenta ng bigas sa halagang 29 pesos kada kilo o 290 pesos para sa 10 kilong bag, eksklusibo para sa mga senior citizen, PWD, solo parent at 4-piece beneficiaries. Kailangan lang magpakita ng kaukulang ID. Para naman sa iba pang residente, may nakalaang bigas sa halagang 37 pesos kada kilo, limitado sa 20 sako lamang at first come first serve ang sistema. Dahil dito dagsa ang mga mamimili mula sa iba't ibang barangay. Layunin ng programang ito na maibsa ng gastusin ng bawat Pilipinong magsasaka o manggagawa kasabay ng pagsuporta sa lokal na agrikultura, bahagi ng advokasya ng Administrasyong Bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carcarillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat Gary Carcarillo mula sa Albay. Samantala, National Irrigation Administration tiniyak na walang dapat ikabahala ang publiko sa nangyaring pag-impis ng isa sa rubber gate ng Bustos Dam. At may detalye pa si Mary Ann G. Bastasa. Radyo Pilipinas Report. Good morning, Christopher. Nagpaliwanag nga itong National Irrigation Administration na nagkaroon ng sudden deflation o biglaang pag-impis ang rubber gate number 3 ng Angat After Bay Regulator Dam o mas kilala bilang Bustos Dam. Batay sa paunang pagsusuri ng NIA Bulacan Irrigation Management Office, mababa ang presyo ng tubig sa oras ng insidente kaya't walang agarang banta sa struktura at kaligtasan ng mga kalapit na pamayanan. Kasalukuyan nagpapatupad na rin ang NIA ng mga hakbang para o mga containment measures at kinukumpuni na rin ito para matiyak ang kaligtasan at tuloy-tuloy na serbisyo sa irigasyon. Wala rin naman dapat na ikabahala ang publiko dahil mababa naman ang kasalukuyang level ng tubig sa dam at hindi ito magiging sanhi ng malawakang pagbaha. Mula sa NIA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. Samantala, 3 araw na refresher course para sa coffee growers sa Isabela de Basilan isinagawa ng lokal na pamahalaan at ATI Zamboanga Peninsula. At may detalye pa si Justin Bulanon ng DXRM o DXRM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Pinamunuan ng lokal na pamahalaan ng Isabela de Basilan katuwang ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 ang 3 araw na refresher course para sa mga coffee grower ng lungsod. Nasa 28 coffee growers mula sa 6 na barangay at 6 na kawani ng City Agriculture Office ang nakilahok sa naturang refresher course patungkol sa coffee rejuvenation. Tinalakay sa aktibidad ang patungkol sa coffee growing techniques, mga pangkaraniwang sakit at mga insektong tumatama sa mga puno ng kape at kung paano malabanan ng mga ito at marami pang iba. Binisita rin ng coffee nursery na matatagpuan sa Taybiawan Falls ang lungsod at ang nursery na pinamamahalaan ng Kago para ipakita sa mga partisipante ang proseso ng produksyon ng kape. Binigyang diin ni ATI Artisan in Jolito Cordova ang kahalagahan na ma-apply ang mga naturang kaalaman para maging matagumpay ang coffee farms na mga nakilahok sa aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga. Wala na po kaming oras mga kasama at sumain nyo po ang 1 oras na balita at impormasyon na punong-puno hinggil po sa sektor ng agrikultura. Samantala maraming salamat po sa naging katuwang natin sa panig na produksyon mula sa Radyo Pilipinas Tech Division, si Roger Cruz, Jo Marie Refeliar, Rovan Malilin, Jovel Lustre at Arnel Villamor. Mula naman sa Radyo Pilipinas Sports Tech, nandiyan po si Nida Soriano, Roxanne Omil, Gerard Mokamora at Edmond Obra. Mula naman sa Radyo Pilipinas Maradyo Magazine, si Sam Reyes, Marisol Malimbal at Julius Unab. At ang kasama ko sa produksyon, ang aking executive producer na si Julius Gonzalez. Sa ngalan po ni Hiro Robrigado, ako po si Christopher Tirambulo. Maraming salamat po hanggang Lunes dito po sa Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.